Sa harap ng panawagan ng paglilinis ng gobyerno na inilabas ni Marcos Jr., muling binigyang linaw ni Rowena Guanzon ang malaking issue ng hanggang ngayon hindi nababayarang estate tax ng pamilya Marcos. Ayon sa ulat ng Bureau of Internal Revenue, ang estate tax liability ng pamilya Marcos ay tinatayang umabot sa humigit kumulang 203.8 billion pesos. Ang halaga ay bunga ng assessment ng BIR na nagsasabing ang obligasyon ng estate tax ng yumaong Ferdinand Marcos Sr. ay final and executory na noong Marso 1999. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito lubusang nababayaran. Noong Marso 18, 2022, kinumpirma ng BIR na meron silang isinampang demand letter sa pamilya Marcos kaugnay ng 203.8 billion pesos na estate tax liability. At noong April 22, 2022, muling iginiit ng ilang politikong grupo na kailangang patas na iproseso ang pagkokolekta nito upang matupad ang pananagutan sa taumbayan. Si Rowena Guanzon, kilala bilang dating Commissioner ng Commission on Elections at ng Commission on Audit, ay naglabas ng pahayag na nag-aanyaya ng agarang aksyon. Sinasabi niyang hindi makatarungan sa publiko na patuloy na nananatili ang mataas na likbang buwis na hindi nababayaran habang inaabot ng ordinaryong Pilipino ang mga pagkaltas at obligasyon. Kasunod nito, binigyang diin niya na ang kredibilidad ng anumang pangakong paglilinis ng gobyerno ay mahihina kung hindi magsisimula sa pinakamataas na antas, halimbawa sa pambansang pamumuno. Sa bahagi naman ng Pangulo, inilabas ang kanyang pahayag na layunin ng administrasyon ang paglilinis ng hanay ng pamahalaan upang matiyak na ang bawat opisyal ay karapat-dapat sa tiwalang ibinibigay nila sa taumbayan. Subalit ayon kay Guanzon, nagtatanong ang publiko, paano sisimulan ang paglilinis kung may malaking obligasyon pa ang pamilya Marcos na hindi natutugunan? Ang hamon ng sitwasyon ay hindi lamang sa ideya, kundi sa konkreto hakbang. Ang pagkolekta ng buwis na utang ng pamilya Marcos ay itinuturing ng maraming mamamayan bilang isang test case kung seryoso ang gobyerno sa pagpapatupad ng batas at pantay na pananagutan. Hindi ito usapin ng kasaysayan lamang, kundi isang aktwal na obligasyon sa kaban ng bayan. Ang mga kritiko at ilang sektor ng lipunan ay nagsasabi na ang hindi pagkilos sa koleksyon ng 203 billion pesos na buwis ay nagpapahiwatig ng kakulangan sa pamamahala at maaring magdulot ng malalim na kawalan ng tiwala sa mga institusyon. Sa kabilang banda, ang administrasyon ay sinasabing meron silang mga legal na komplikasyon at isinasailalim sa proseso ang kaso. Halimbawa, sinabi ni Marcos Jr. noong September 13, 2022 na "Open the case and let us argue" bilang pagtugon sa tanong ng utang na estate tax. Ngunit para kay Guanzon at sa marami sa publiko, ang paniniwala ay hindi sapat. Kailangang may konkretong aksyon. Alam mo ba yon, Sandro? Mag-rally kami kontra kay Ferdinand Marcos na lolo mo. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw ang Marcos. Oh, ayos, di ba? At sige. Oh, sige. Ba't hindi kasama sa investigation ng Ilocos Norte? Oo nga. Ba't pa? Diba sinabi ni Manong Chavit na yung, alam niyo yung balita ko, ewan ko lang kung totoo ha, na may naglanding daw doon ng special flight. Dala daw daming maleta. Pera kaya yun? Buksan natin ang book of accounts, guys. Oh, kung walang tinatago itong si Sandro Marcos. Oh. Buksan din natin magkano infrastructure niya. Hindi nga kailangang buksan eh. Doon mismo sa house. Pwede naman tayong pumunta ng DPWH. Hindi ba? Sa website.
Sige nga, paki-research nyo nga. Mga bata, i-research nyo. Magkano ang infrastructure fund Ng Ilocos. ng Ilocos Norte? First district na yun. First district na si Sandro. Ano? Sandra? Sandro Ito lang. talaga. Sandro lang. Sandro lang ang congressman. At saka, magkano ang allowance ng mga deputy speaker dyan? Oh. At ng speaker. Oh. Sige na nga, buksan na nga natin. Kasi ayaw nyo talagang magsiamin. Ang gusto ng tao, umamin na kayo. Umamin na kayo lahat. Magbagong buhay kayo. Paano? Huwag na kayong tumakbo uli. Yun ang gusto ng tao. Huwag na kayong tumakbo uli dahil nakakahiya na kayo. Snap election. Oh, snap election. Yun na nga. Sino ngayon nagsabi na snap election din eh? May nagsabi eh. Dati rin siya sa EDSA eh. Kami EDSA 1, EDSA 2. Andun na kami. Kaya kayong mga yabang, kayong mga ulo aktivista kayo dyan dun sa EDSA. Nakala mo kayo may-ari ng EDSA. Pinataboy nyo yung ibang mga tao. Buti na lang, hindi ko suot yung pitsikorno ko. Nahagip po yung tenga nyo. Si, di ba? Tapos ginagawa ng DOJ. Kuripaton ko talaga yung mga tenga nyo. Inaano ng DOJ. Respeto kayo ng matatanda dahil ng EDSA 1 pa lang, nandun na kami Magago kayo, walang modo kayo, mga tao kayo. Si ma'am? Si Gretchen Barreto ang pinakaano nila. Nang ano? Wala pang divert ba? Si Gretchen Barreto, pinapang-divert nila? Yung sa Missing sa Bungeros? Nako. Bumenta na yan. Imagine mo ba? Tanong daw si Atong Ang, sino ang gustong ipapatay itong mga missing sa Bungeros? Nag-hands up daw sila. Pati daw si Gretchen Barreto. Bumenta na yung missing sa Bungeros media play nyo. Wala nang, hindi na yan kikita. Diba? Kasi kuhang-kuha na ng mga tao na wala naman talaga. Ano ba yan? Drawing sa tubig. Yun. Wala nga katawan eh. You don't even have a corpus delicti. Guys, isang oras na ba ako dito? Malapit na. Baka nakita nila yung buto ng dinosaur. Yun. Nako, mahirap yun. Kasi pag nakita mo yung buto ng dinosaur, sa ngayong scientific mga scientific na ngayon, pwede mo na ma-recreate ang dinosaur. Kung may DNA pa doon natira. Kaya, hanggang sa susunod na live natin mga anak, bantayan nyo mga district nyo. Mag-demand kayo. Punta kayo sa DPWH office doon sa district nyo. Mag-demand kayo, buksan nila ang libro. At i-video ninyo. I-post ninyo. Sige. Karapatan nyo yan. The Constitution says, oy, Sandro, the Constitution states that the people shall have a right to information. Klase dito nga hamon-hamon sa akin ng debate, no? Na-high blood ka. Oo nga. High blood tuloy ako. Ayaw ko kasi yung yayabang nyo. Mag-abogado muna kayo. Hamon-hamon kayo ng konstitusyonalo sa mga abogado at mga profesor. Diyan nagagalit si Miriam lagi. Mas marunong pa yung ng lawyer. Tapang-apog nyo, Akala mo kung sino kayong pa-English lang kayo dyan. Akala nyo magaling na kayo sa amin. Buhay ko yata, antay Marcos ako. Tapos, pangatlo ka na. Hindi ka wala nang bumoto sa Marcos kahit yung bumoto sa Marcos noon. Kasi bumoto kayo na Marcos, kayo mga loyalista, tapos sino ang talagang naghari? Si Romualdez. Nabudol din kayo. Yung mga Duterte, nabudol din. Kaya, mag-isip-isip na kayo, kayong mga Marcos loyalist kayo. Na wala nang kagaya ni Ferdinand
Marcos. Budol na ito ngayon, itong mga anak at apo, budol na. Tsaka ang Huwag ganda na kayong yung bumoto sinabi mo ng sa Marcos. interview. Sabi mo noon, si Marcos Sr. lang magnanakaw ngayon lahat. No? Oo naman. Kagaling niya ah. Dati siya lang magnanakaw. Di ba? Natagurian pa nga na Guinness Book of Records, the most corrupt government in the history of ever, and forever. Ferdinand Marcos. Pero walang ibang magnanakaw, siya lang. Mga general, pinag-aaway-aaway niya. Mga kabinete niya, pinag-aaway-aaway niya. Takot Wala. sa kanya, Takot no? sa kanya kasi very bright talaga yung... UP yun eh. Ngayon? UP College of Law, number 1 sa bar. Ngayon, Ngayon, pati kapitan, SK. pati barangay captain at SK, kanya-kanyang kurakot na eh. Lalo na itong mga congressman. Binigyan na yun ng power. O na. Yung SK Na- sa Manila, Kaya kayo wala. Kayo, Sandro Marcos, ikaw, di wala ka sa kalingkingan ng kuko sa paa ng lolo mo. Eh, wag ka na mag-ambisyon dyan, mag-presidente ka pa. mas pogi din yun. Ay, oo naman. Chick boy yun eh. Ito mukhang babae. Bakit kanya kayang piluka niya? Para si... Pasensya na. Ang hawig niya si Charisse Pempenco, si Jake Cyrus. Sino yan? Si Charisse dati. Ay! I like her singing, ah. Anyway, guys. Ayan, ang payo ko sa inyo. You go to your DPWH office near you and demand that you take a picture, video of the records there, and then we can analyze it. Ay, bongga. Ganyan pala yung tsura nito. Oh. Yan. Yan ang gusto mo, presidente. Oh. Si Charisse. Wala na. Mga Marcos loyalist, di na boboto sa iyo. Wala na. Wala nang kagaya ni Ferdinand Marcos.